Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz, 15.190 MHz, at sa ating official Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Bea Gaza, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz, at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, upang palakasin ang lokal na sektor ng agrikultura at maibsan ang hamong pang-ekonomiya sa probinsya ng Aurora, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang distribusyon ng iba't ibang ayuda mula sa pamahalaan para sa mga magsasaka, mangingisda at mga pamilya sa isang seremonya sa Baler. Sa naturang kaganapan, namigay ang Pangulo ng mga makinaryang pansaka sa mga lokal na magsasaka at mangingisda na layuning gawing mas epesyente ang agrikultura sa probinsya ng Aurora. Nagabot din ang Pangulo ng 10,000 pesos bawat 10 piling benepisyaryo mula sa probinsya. Tumanggap din ang provincial government ng Aurora ng 10 million pesos para suportahan ang local development projects at 5 kilong bigas bawat kalahok. Pakinggan natin ang talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa bawat umaga dito sa Aurora, bumubungad po ang araw sa kagandahan ng ating mga bukid at dagat. Mga obra ng ating may kapal na siyang namang nilinag na ating mga magsasaka at mangingisda. Subalit ang haring araw na nagpapayabong sa ating mga pananim ay siya rin ang nagdala ng matinding pagsubok sa ating kamakailan lamang. Matinding init ang dinanas ninyo dahil sa El Nino na nagdulot ng malaking pinsala sa maraming lugar dito po sa Region 3. At ikinasira ang mga pananim na umabot sa mahigit 360 milyong piso ang nawala sa hanap buhay ng inyong mga magsasaka at ang ating mga mangingisda. At hindi pa man humupa ang dalang hirap ng El Nino, nagkaroon naman tayo ng mga engkwentro sa pagitan ng Hukbong Sandatahan ng Pilipinas at ang mga grupo na Dipakulaw at Maria Aurora. At ang mga insidenteng ito ay nakakaapekto sa higit 3,600 pamilya sa 14 na barangay sa nasabing lugar. Bilang tugon, ang DSWD Region 3 at ang mga lokal na pamahalaan ay nagbibigay ng relief assistance na nagkakahalaga ng 1,200,000 piso sa mga apektadong pamilya at individual. Kaya po kami nagpunta rito ngayon ay upang magbigay ng kaunting tulong sa ating mga magsasaka, mangingisda at ang kanilang mga pamilya na labis na naapektuhan ng mga nagdaang tuyot. Bilang pambungad, masaya ko pong ibinabalita sa inyo na magbibigay ang ating tanggapan, ang Office of the President, ng tigsa 10,000 piso para sa bawat benepisyarong magsasaka, mangingisda at mga pamilya na naapektuhan ng krisis.
ang kabuuhang halaga ng 10 milyong piso para sa 1,000 benepisyaryo ay ipapamahagi natin sa tulong ng inyong pamahalaang panlalawigan. Sa pangunguna ng DSWD, namamahagi din po tayo ng tigsa 10,000 piso para sa 10,000 benepisyaryo sa ilalim ng AKAP program. Ang pamahalaang lokal ng lalawigan ng Aurora naman ay mamamahagi din ng tigli 5 kilong bigas para sa lahat ng dumalo sa araw na ito, kayong pong lahat na nandito ngayon. Ngunit po, hindi natatapos dyan ang tulong na dala namin sa inyo. Sa pangunguna ng ating kagawaran ng agrikultura, magbibigay tayo ng ilang unit na traktor, multitiller cultivator, pump, engine set, hammer mill, kasaba granulator, at ilang pang kagamitang pansaka. Mamamahagi din tayo ng mga fertilizer discount voucher, rice farmers financial assistance voucher, at fuel assistance card sa ating mga magsasaka. Isang animal quarantine facility na nagkakahalaga ng 10 milyong piso rin ay ipagkakaloob natin ngayon sa inyong lokal na pamahalaan. Maglalaan din po tayo ng pondo na nagkakahalaga ng 25 milyong piso na pautang para sa ating mga mangingisda at magsasaka. Ang BIFAR naman ay magbibigay ng bangka, payaw, tuna handline, bottom set long line at gillnet para sa ating mga benepisyaryong mangingisda. At upang maging maayos ang pagbili ng inyong nahuling isda, magbibigay din tayo ng fish vending equipment na nagkakahalaga ng 75,000 piso. Hindi po magpapahuli ang DOLE na magbibigay ng halos 400,000 piso para sa ating mga benepisyaryo ng Integrated Livelihood Program. At siyempre, andyan din po ang TESDA na naglalaan ng higit 1,700,000 piso para sa scholarships at halos 500,000 piso para sa Training Support Fund. At ngayon naman, na parating na ang tag-ulan, nakahanda na rin po ang inyong pamahalaan sa anumang magiging epekto nito. Mayroon na tayong naka-preposition na relief supplies na nagkakahalaga na higit 180 milyong piso para sa buong Region 3. Natapos na rin ang Agwang River Flood Control Structure Project sa Baler. Ito po ay makakatulong upang mapigilan ang matinding pagbaha at malaking pinsala na dulot ng pag-apaw ng Agwang River. Sa puntong ito, nais ko rin pong ibalita ang ilan sa ating mga proyekto at inisyatibo na ginagawa dito sa probinsya ninyo sa Aurora. Kabilang sa mga proyektong ito ay ang pagpapasemento ng daan na nag-uugnay sa mga taniman ng niyog mula sa bayan ng Dinalungan patungo sa iba't ibang pamilihan sa lalawigan ng Aurora. Halos kalahati na rin ang natapos natin sa pagpapagawa ng Ningalan Baler Road Project na nakakahalaga ng mahigit 4 bilyong piso. Ito po ay direktang mag-uugnay sa 2 tanyag na bayan ng Aurora upang mas mapabilis ang daloy ng kalakal, transportasyon at turismo sa inyong lugar. Isa ring hinahanapan natin ng solusyon ay ang mga inabandonang proyekto ng APECO na nagkakahalaga ng halos 800 milyong piso. Sadyang napakalaking kasayangan kung ang nangyari po rito na sana ay ngayon ay pinapakinabangan na ng mga mamamayan ng Aurora. Kasalukuyan natin inaaksyonan na po ang ating APECO President at CEO na si Hil Taway IV at napagdesisyonan na itigil at i-rebid ang mga kontrata
upang tuluyan ng matapos ang mga proyekto sa lalong madaling panahon. Bukod dito, patuloy din ang pagbabalangkas natin sa paggawa ng Baler Airport Development Project. Mahalaga ito upang maaari nang makatanggap ng mas malaking eroplano at dumami pa ang pasahero na kaya nitong pagsilbihan. Nitong Hunyo lamang, naayos na po ng CAAP ang pagbibili ng mga lupa na kailangan natin para dito sa ngayong Agosto para nakatakdang ilabas na ang pondo sa mga may-ari ng lupa ng mga yan upang masimulan na ang ating konstruksyon. Matapos nito ay ang pagpapagawa naman ng passenger terminal building ng ating isusunod sa mamamayan ng Aurora. Sana po sa mga mamamayan ng Aurora, sana po ay maramdaman naman ninyo ang aming pagkalingas sa pagmamahal sa inyo. Muli ko pong pinapasalamatan ang ating mga bayani sa agrikultura at pangisdaan dito sa Aurora. Sa bawat punla ng inyong tinatanim, sa bawat huli sa karagatan ng inyong hinahangop, binibigyan ninyo ng sigla ang ating pang-araw-araw na buhay. Naway magsilbing inspirasyon ang mga dala naming tulong upang lalo pa ninyong pag-iibayuhin ang inyong pagtulong sa ating bayan. Sa ating pagkakaisa, may tataguyod natin ang ating sektor ng agrikultura at pangisdaan upang mapaunlad ang ating komunidad at ang ating bayan. Bilang isang bansa, tayo ay magsama-sama, tayo ay magtulungan at magkaisa sa pagtaguyod ng isang bagong Pilipinas. Ang isang Pilipinas na mas matatag, mas maunlad, mas makatao para sa bawat Pilipino. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kasunod ng pagbisita sa Aurora, pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isa pang seremonya ng distribusyon ng tulong ng pamahalaan para sa mga magsasaka, mangingisda at mga pamilyang apektado ng El Nino sa San Fernando, Pampanga. Naghatid ang tanggapan ng Pangulo ng cash assistance na nagkakahalaga ng 10,000 pesos kada piling 60 benepisyaryo mula sa Region 3. Nagbigay ang Pangulo ng monetary support na nagkakahalaga ng halos 105 million pesos sa provincial government ng Pampanga, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac at Zambales. Tumanggap din ang mga benepisyaryo mula sa Department of Agriculture o DA at attached agencies nito ng agri-fishery equipment, mga buto, fuel assistance cards at iba pang suporta para sa kanilang operasyon. Narito ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Masaya akong makasama kayong lahat sa araw na ito. Kung naging tunog Ilocano, halo-halo man o ang aking Kapampangan, pasensya na po dahil matagas talaga ang dila ng mga Ilocano. Kaya kuminsan parang akala namin na salita namin Kapampangan na pero walang nakakaintindi. Ganun pa man, talagang masaya ako makasama kayo, lalo na ang ating mga magigiting ng mga magsasaka at mangingisda. Kilalang-kilala po natin na ang inyong mga pagsisikap at ang nagbibigay ng pagkain sa hapagkainan ng bawat pamilyang Pilipino. At kung pagkain lamang din naman ang usapan, abay dapat lang na dumaan tayo dito sa Pampanga. Hindi lang dahil sa masarap na luto ng mga kabalen, kung hindi sa malaking ambag ng inyong lalawigan sa sektor ng agrikultura. Ngunit, batid namin na naging mahirap ang mga nakaraang ilang buwan dahil sa matinding epekto ng El Nino. Sa aming pag-aaral, mahigit
4,000 magsasaka sa inyong rehiyon ang lubos na naapektuhan ng tagtuyot at nagdulot ng higit 360 milyong pisong halaga ng pagkalugi. Upang makatulong sa inyong pagbangon at bilang pasasalamat sa inyong araw-araw na pagsisikap, kami po ay mamamahagi sa inyo ng ilang tulong pandagdag sa inyong kabuhayan. Una na dito, galing po sa tanggapan ng Pangulo, ay magbibigay ng mahigit na 100 milyong pisong tulong na siyang ipapamahagi sa halagang tigsa 10,000 piso sa bawat magsasaka, mangingisda at ilang pamilya dito sa Pampanga at sa lalawigan ng Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac at Zambales. Meron din po tayong ipamimigay. Ang office naman galing sa House Speaker Martin Romualdez, kasama din po ang ating mga congressman dito sa pagtulong sa inyo. At ang ibigay at ang dala po at ang galing po sa opisina ni Speaker Martin Romualdez ay 5 kilong bigas para sa bawat sa inyo na nakadalo ngayong araw dito sa ating programa. Sa ilalim naman ng ayuda sa kapos ng kita o AKAP program ng DSWD, makakatanggap din ng tigsa 10,000 piso ang 10,000 mga benepisyaryo nito. Ito po, mga naka-display dito. Meron din kaming bit-bit ng mga makinarya, mga bangka para sa pangingisda. At bukod pa riyan, ay meron credit assistance. Tutulong po sa pag-utang upang meron tayong gamitin po na puhunan. Mula naman sa DOLE, mamimigay din tayo ng ayuda sa ilalim ng TUPAD program at livelihood assistance sa mga napiling benepisyaryo. Bukod pa rito, may nakalaang training support, scholarship grant at mga starter toolkit para naman sa mga benepisyaryo at ang ating mga nagiging test na scholar. Batid din po namin na matapos ang labis na tag-init, ang malakas na ulan at baha naman ang haharapin natin na suliranin sa susunod na ilang buwan. Kaya po, pinaghahandaan na natin ang pagdating ng tag-ulan. Bagamat ang panalangin natin lahat ay maging mapaminsala ang mga susunod na kalamidad, naghanda na po tayo at naglaan po tayo ng 5 milyong pisong standby fund para sa inyong rehiyon kung sakali man kaya kailanganin po ninyo. Nakatabi na rin po ang mahigit 200,000 family food pack at mahigit 23 milyong halaga ng mga non-food items. Noong Disyembre naman ay natapos na ng DPWH ang Integrated Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation Measures para sa mahahabang lugar dito sa Pampanga, para sa mga mababahang lugar dito sa Pampanga. Ito ay naglalayong mapabuti ang drainage system ng daluyan at lumalagos ng mga ilog, lalo na kapag umuulan ng malakas. Nakumpleto na rin ng DPWH ang 2 proyekto sa Lubao at sa Florida Blanca para masiguro ang kaligtasan ng mga sakahan at ng taong bayan mula sa pagguho ng lupa. Di ba nga King Leon, King Tigre, Eko tatakot? Di lalong hindi tayo natatakot sa mga darating na mga hamon dahil magkasama po tayo at tayo'y nakahanda. Higit sa pamamahagi ng tulong, prioridad din natin ang mapalawig ang kaunlaran ng Pampanga at buong Central Luzon. Kaya po, ang lahat ng mga sangay ng pamahalaan ay tulong-tulong upang mapatupad ang mga proyekto na aagapay sa agrikultura, negosyo at hanap buhay sa inyong mga probinsya at rehiyon. Sa agrikultura, halos 1 bilyong piso na ang inilabas natin mula noong 2023 hanggang sa Abril ng taong ito upang pondohan ang pangtulong na serbisyo para sa ating mga magsasaka sa buong Region 3.
Upang mapabilis ang pagdadala ng mga produkto sa merkado, gumagawa po tayo ng mga infrastruktura na magdudugtong sa mga lalawigan ng Central Luzon, patungong Northern Luzon at sa Kamaynilaan. Ang Central Luzon Link Expressway Phase 1 na mag-uugnay sa kalapit lugar ng Cabanatuan City at Tarlac City ay malapit na pong matapos. Samantala, nasa 73% na ang ating nagawa sa Zambales section ng Santa Cruz, mga Tarem Road na magdudugtong ng Zambales at Pangasinan. Nasa 60% na rin natapos ang Phase 2 ng North-South Commuter Railway PNR Clark na magdudugtong ng Clark sa Malolos, Bulacan. Mayroon din po tayo mga programa upang makatulong sa trabaho at hanap buhay. Mula sa DOLE, higit 60 milyong piso ang nabigay nila para sa mga livelihood program. Habang ang TESDA naman ay nakapagbigay ng higit 100 milyong piso para sa pagsasanay ng mahigit 17,000 benepisyaryo. Hindi rin nagpapahuli ang DTI, ang Department of Trade and Industry, na halos 3 milyong piso ang naipamahagi para sa ating mga MSMEs o yung mga maliliit po na mga negosyo. Kasama din ang mga barangay at ang mga iba't ibang kooperatiba. Bukod po riyan, higit na 6.2 milyong pisong halaga ng livelihood kit ang nakalaan na para sa mga mangangailangan nito sa ilalim ng Pangkabuhayan sa Pagbangon at Ginhawa Program. Bukod pa rito, ang lagpas 7 bilyong piso na ating ipapamahagi para sa mga programa ng DSWD tulad ng Quick Response Fund, AIX Program, 4Ps at iba pa. Batid din natin na ang isang matibay na edukasyon ang susi sa isang magandang hanap buhay at kinabukasan. Dahil dito ay naglaan na rin tayo ng halos 4 na bilyong piso para sa pagpapagawa ng mga bagong silid-aralan at higit sa 600 milyong piso naman para sa pagkukumpuni ng mga nasirang classroom. Namahagi rin ang CHED ng higit sa 400 milyong piso para sa pag-aaral at training ng higit ng 33,000 scholar dito sa Region 3. Sa lahat ng itong nabanggit ko po, nawa isa lang ang tumimo sa inyong mga puso at isipan. Mahal at pinaghahalagahan namin kayong lahat. Alam ko rin po na labis ang inyong pagkakabahala sa mga kriminalidad at ilegal na mga gawain na sumisira sa kapayapaan ng inyong pamayanan. Nais ko pong ipaalam sa inyo na amin pong tinututukan at tinutugunan ang problemang ito. Sa katunayan, meron na kaming ginawang task force galing sa DILG para tutukan ang mga iligal na gawain kaugnay ng mga naririnig natin mga pogo at patuloy din ang pakikipagtulungan ng Bureau of Customs sa ilang ahensya upang matigil ang pagpupuslit na iligal na droga dito sa bansa. Patuloy din po ang mga hakbangin ng PIDEA upang masawata ang illegal na droga. Naririnig din namin ang inyong mga daing. Nakikita namin ang inyong mga sakripisyo. Ang inyong patuloy na pagsisikap sa araw-araw ay inyong tulong sa pagtataguyod ng ating pinapangarap na bagong Pilipinas. Makakaasa kayo na buong puso at walang tigil kaming kikilos upang matamasan ninyo ang matamis na bunga ng inyong pagsisikap. Mabuhay po kayo! Mabuhay ang ating mga magsasaka at mangingisda! Mabuhay ang bagong Pilipinas! Maraming salamat po at magandang tanghali po sa inyong lahat. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Mahalaga ang papel na ginagampanan ng whole-of-government approach sa pagpapalakas ng iba't ibang mga sektor sa rehiyon ng Calabarzon o Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon Province. Ito ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng pangunahan ng distribusyon ng ayuda sa mga magsasaka at mangingisda ng lungsod ng Dasmariñas sa Cavite. Binigyang diin ng punong ehekutibo ang ilang mga proyektong malapit nang makumpleto tulad ng LRT Line 1 Cavite Extension Project, Cavite Laguna Express Cavite Segment at South Luzon Expressway Toll Road 4. Ayon sa Pangulo, ang mga inisyatibang ito ay sumasalamin sa pangako ng administrasyon na mapabuti ang buhay ng mga mamamayan ng Calabarzon. Kabahagi rin ito ng pagpapalakas sa programa upang makamit ang progreso at kaunlaran sa Region 4A sa ilalim ng bisyon ng Bagong Pilipinas. Ang kabuuang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nagtitipon tayo dito sa duyan ng Rebolusyong Pilipino at ang sinilangan ng kalayaan ng Pilipinas ang probinsya ng Cavite. Habang inaalala ang di matatawarang sakripisyo ng ating mga ninuno, atin ding kinikilala ang pagsisikap ng mga makabagong bayani ng Cavite. Walang iba kung hindi ang ating mga magsasaka at mangingisda. Sa amin pong datos, mahigit 4,700 magsasaka at mangingisda ang direktang naapektuhan noong nakaraang El Nino dito sa Calabarzon. Kung kaya naman kami ay naririto upang magbigay ng tulong pinansyal at iba pang suporta sa mga naapektuhan ng mga magsasaka, ng mga mangingisda at kasama din po riyan ang kanilang mga pamilya. Bilang panimula, nais kong ipabatid na ang tanggapan ng Pangulo ay ang magbibigay ng 10,000 piso sa ilang magsasaka, mangingisda at pamilya dito sa Cavite, kasama na ang mga taga-lalawigan ng Rizal. Ang kabuuang halaga ng tulong na ibabahagi namin ay mahigit 12 milyong piso para sa mga benepisyaryo sa Cavite at lagpas naman sa 14 na milyong piso para naman sa mga taga Rizal. Sa pangunguna naman ng Department of Agriculture, mamamahagi tayo ng sari-saring punla, pataba, at ilang kagamitan, pansaka, tulad ng mga traktora, mga combine harvester, multitiller, rice thresher, hauling truck, at pump and engine set. Andyan po yung mga ibang sample ay nakita nyo po sa labas. Ang BIFAR ay namamahagi rin ng bangka na dimotor at sari-saring kagamitan para sa ating mga mangingisda. Kasama rin po natin dito ang DOLE na magbibigay na higit 2 milyong piso sa ilalim ng tupad para sa higit na 400 benepisyaryo at higit 1 milyong piso naman na tulong sa ilalim ng Integrated Livelihood Program para sa 50 benepisyaryo dito sa Cavite. Ang TESDA patuloy din na tumutulong. Sila ay namamahagi ng scholarship referral na nakakahalaga ng mahigit 28 milyong piso. Ilang starter toolkit na nakakahalaga ng mahigit 250,000 piso at pondo na nakakahalaga na higit 140,000 piso bilang training support fund. Kasabay nito, andyan din po ang DTI, Department of Trade and Industry, na maghahandog ng mga tulong sa ilalim ng One Town, One Product, Next Gen Program, Coconut Farmers Industry Development Fund, Comprehensive Agrarian Reform Program, Kapatid Mentor Me Program, at marami pa ng mga programa nito. Ang DSWD rin ay may mamamahagi ng tigsa 10,000 piso sa 12,000 benepisyaryo sa ilalim ng Ayuda sa Kapus ang Kita Program o AKAP. At siyempre po, hindi rin magpapahuli ang opisina ng ating mga congressman
At mula sa tanggapan ng House Speaker Martin Romualdez, sila naman ay mamamahagi ng tigli 5 kilong bigas para sa lahat na dumalo sa okasyong ito ngayon. Ngunit, bukod po rito, nais ko rin pong ipabahagi ang ilan sa mga inisyatiba ng inyong pamahalaan para sa ikauunlad ng kabuhayan ng mga mamamayan ng Cavite at ng Rizal. Sa larangan ng infrastruktura, malapit na pong matapos ang ating LRT-1 Cavite Extension Project. Ito po ay magbibigay ng kaginhawaan sa ating mga pasahero. Kasalukuyan na rin pong ginagawa ang Cavite-Laguna Expressway, Cavite Segment at South Luzon Expressway Toll Road 4 para maging mabilis at maginhawa ang paglalakbay ng ating mga kababayan. Ginagawa na rin po natin ang Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project para maibsan ang pagbaha dito sa Cavite. Sa larangan naman po ng agrikultura, naglaan tayo ng halos 10 bilyong piso para sa Philippine Rural Development Plan sa Calabarzon na naglalayong isulong at paunlarin ang isang modernong at climate-smart na sektor ng agrikultura at pangisdaan sa rehiyon. Kabilang naman sa mga makakatanggap ng inilaan nating 11 bilyong piso para sa rehiyon ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Program o yung 4Ps Program para sa mga indigent, pati na kasama ang indigent senior citizen at ang mga individual at pamilyang nahaharap sa krisis. Bukod pa rito, 11 milyong piso ang nilaan sa programang Pangkabuhayan sa Pagbangon at Ginhawa o yung PPG ng Department of Trade and Industry na tumutulong sa mga micro, small at medium enterprises. Ito po ay yung mga maliliit po na negosyo na ito ang buhay talaga ng ekonomiya ng Pilipinas, kaya kailangan po natin tulungan ang mga nakikipagsapalaran at nagtatayo ng kahit na maliliit lamang na negosyo. Ay marami po tayong magagawa para tulungan kayo, para pagandahin ang inyong pamumuhay at kasama na rin dyan ay patitibayin natin ang ating ekonomiya. Sa larangan naman ng edukasyon, naglaan tayo ng 4 bilyong piso para sa pagtayo ng higit 1,000 bagong silid-aralan at halos 200 at 40 milyong piso para sa pagkukumpuni ng halos 400 silid-aralan sa buong rehiyon. Ang Commission on Higher Education o CHED ay naglaan ng 460 milyong piso para sa 20,000 mga scholar sa rehiyon. Para naman sa kalusugan ng mga tiga Region 4, naglaan tayo ng pondong nakakahalaga ng 1 bilyon at 600 milyon piso para sa mga pasilidad pangkalusugan sa rehiyon sa ilalim ng Health Facilities Enhancement Program. Nariyan din po ang mahigit 250 milyong piso para sa pagpapatayo ng Northern Tagalog Regional Hospital sa Rodriguez, Rizal. Minamahal kong mga kababayan, ang mga inisyatibong ito ay sumasailalim sa ating pangako na mapapabuti ang buhay ng mga mamamayan ng Calabarzon. Tandaan po natin na kung ang Cavite ay naging tahanan ng ating mga bayani at kalayaan noon, ito rin ang magiging duyan ng pag-asa at pag-unlad ng ating bansa sa hinaharap nating mga panahon. Tinatawagan ko po ang lahat ng mga narito ngayon. Tinatawagan ko po lahat ng mga narito ngayon. Magtulungan po tayo. Sasama-sama nating pagkilos para sa kaunlaran. Isang bagong Pilipinas ang ating makakamtan. Ito po ay ating pinapangarap para pagandahin ang buhay ng Pilipino at para pagandahin ang Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Subic Clark Manila Batangas Railway ilalarga ng Marcos Administration Department of Transportation o DOTR. May report si Marian Bastasa. Sisimulan na ng Department of Transportation ang feasibility study para sa Subic Clark Manila Batangas Railway. Sa Build Better More Infrastructure Forum ng Presidential Communications Office, sinabi ni DOTR Undersecretary Timothy John Batan na mula sa dating Subic Clark Railway ay pinalawak pa ito hanggang sa Batangas. Bahagian niya ito ng flagship project sa ilalim ng Luzon Economic Corridor na bunga ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Estados Unidos kung saan nagkaroon ng trilateral partnership sa pagitan ng Pilipinas, ng US at ng Japan. Ayon kay Undersecretary Batan, pupondahan ng Asian Development Bank ang gagawing feasibility study para matukoy ang viability ng proposed freight railway. Target namang masimula ng bidding ng kontrata para sa naturang feasibility study bago matapos ang taong ito. Ito si Marian Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bank accounts at assets ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at ng iba pang sangkot sa illegal na POGO operations pinatawan ng freeze order. Detalye ng balita mula kay Nympha Asuncion. Inihayag ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na ipinagutos na ng Court of Appeals na i-freeze ang lahat ng assets at bank accounts si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at ng ibang individual na sangkot sa operasyon ng illegal na POGO sa bansa. Sa statement ng AMLAC na ibinahagi ni Senador Sherwin Gatchalian, sinabi ng AMLAC na inaprubahan ng CA ang petisyon na inihain nila para ma-freeze ang assets ni Mayor Alice, Ziyang Wang at Bao Ying Lin. Nakasaad sa petisyon na ang tatlo ay pinaghihinalaang sangkot sa human trafficking at iba pang illegal na aktibidad sa pamamagitan ng mga kumpanyang Zun Yuan Technology, Baofu Land Development at Hongsheng Gaming Technology. Dinetalye rin ng AMLAC na kabilang sa freeze order ang 90 bank accounts ni Guo sa 14 na financial institutions, mga real properties at iba pang high-value personal properties gaya ng mga mamahaling sasakyan at helicopter. Pinunto naman ni Gatchalian na sa mga bank accounts sa ito, 36 ang nakapangalan kay Mayor Alice. Mula Senado, ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nadiskubre ng National Bureau of Investigation o NBI na halos 200 peking birth certificates ang inisyu ng Civil Registry sa Santa Cruz, Davao del Sur. Karamihan para sa mga Chinese national. Ayon kay NBI Region 11 na Director Archie Albao, inilabasan na sabing mga peking dokumento mula 2018 hanggang 2019. Sa ngayon, nagpapatuloy ani ang kanilang investigasyon sa mga peking birth certificate na inisyu sa mga Chinese at iba pang dayuhan. Nadiskubre ang peking mga dokumento sa pakikipagtulungan ng Philippine Statistics Authority o PSA, Bureau of Immigration at mga lokal na pamahalaan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Philippine National Police o PNP kinokonsiderang dagdagan ng pabuya sa ikadarakip ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang ulat mula kay Leo Sarne. Kinokonsidera ng Philippine National Police na dagdagan ang pabuya para sa ikadarakip ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa pulong balitaan sa Camp Crame kahapon, sinabi ni PNP Public Affairs Office Chief Police Colonel Gene Fajardo na pinag-aaralan ng PNP ang paglalabas ng kanilang sariling reward kung saan kailangan itong dumaan sa tamang proseso alinsunod sa auditing budgetary rules at guidelines. Ito anya ay matapos na magkaroon ng positibong response ang unang inanunsyong 10 milyong pisong pabuya ni Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. Ayon kay Fajardo, iniulat ni Police Regional Office Davao o PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III na maraming tumawag sa hotline
para magbigay ng impormasyon sa lokasyon ni Kibuloy matapos i-anunsyo ang naturang pabuya. Sinabi ni Fajardo na masusing biniberipika na ngayon ng PNP ang kanilang natanggap na mga impormasyon para masiguro na hindi ito bahagi ng pagtatangka ng mga supporter ni Kibuloy na iligaw ang mga otoridad. Mula sa PNP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Joint Cyber Cell upang labanan ang misinformation at disinformation bubuuin ng security forces ng pamahalaan. Detalye na balita mula kay J. Mark Dagala. Nakatakdang bumuo ang security forces ng pamahalaan ng isang joint cyber cell upang malabanan ng mga kumakalat na misinformation at disinformation lalo na sa social media. Kabilang ito sa mga nilagdaan ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at Philippine Coast Guard sa isang isinagawang pagpupulong ng National Joint Peace and Security Coordinating Center sa Campo Crame kahapon. Dito lumagda ng kasunduan ang security forces para paigtingin pa ang pagpapalitan ng impormasyon na bahagi na rin ng pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at seguridad ng bansa. Dumalo sa nasabing pagpupulong sina AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., PNP Chief Police General Romel Francisco Marpil at Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan. Ayon kay Browner, sa pamamagitan anya ng pinagkaisang inisyatibang ito ng tatlong ahensya ng pamahalaan, makatitiyak ang publiko ng isang ligtas at maunlad na kinabukasan para sa Pilipinas. Nabatid na ang JPSCC ang nasa likod ng pagpaplano at pagpapatupad ng mga operasyong panseguridad, pagbabantay sa sitwasyon, gayon din ang pagsasanay ng bawat organisasyon. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sisimulan na ang pinakamalaking West Philippine Sea Conference. Bilang selebrasyon nito sa ika-8 taong anibersaryo ng Arbitral Award na iginawad ng Permanent Court of Arbitration sa Pilipinas noong 2016 na walang pag-aari ang China sa West Philippine Sea. Inaasahang dadaluhan ito ng mga ambassador ng United States, Australia, Canada, France at Japan. Makikibahagi rin sa komperensya ang National Security Council, top military officials ng Philippine Navy, Philippine Air Force, Philippine Coast Guard at Presidential Office for Maritime Concerns. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan ang ating nakalap na mga national news. Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mountain Province Representative Maximo Dalog Jr. at Mountain Province Governor Bonifacio Lacwasan Jr. pinangunahan ng selebrasyon ng 37th Cordillera Month Celebration at Unity Gong Relay sa Bontoc Mountain Province. Si Arlene Fagian sa report. Indalwan ni Mountain Province Congressman Maximo Y. Dalog Jr., agraman ni Mountain Province Governor Bonifacio Lacwasan Jr. iti panakarambak, iti 37 Cordillera Month Unity Gang Relay Mountain Province Leg. Na naangay ito iti Kalman Hulyo 11 dito Bontoc Mountain Province. Iti mensahe ni Congressman Dalog iti nasang okasyon. Nibkas naman iti panagkumit na kansan nga agkupas a suporta na iti nabayagan nga panggap. Iti panakaipatungpal iti Autonomous Region iti Cordillera. Kinunana ang akas panakabagi iti Kongreso kaya't naman nga ibkas iti suporta na iti Regional Autonomy iti Cordillera Region karaman dagiti na dumaduma pa nga legislators iti rehiyon. Kat napasamak met iti ceremonial signing iti Pledge of Support nga daytoy ket para iti Cordillera Regional Autonomy. Adapay dagiti presensya iti naduma-dumang opisyal iti probinsya ken munisipyo, barangay officials, head ken National Line Agency ken opisina. Iti 37 Cordillera Month celebration ket napasamak iti rehiyon Cordillera, adaan iti tema nga multiculturalism towards regional autonomy and development. Manipod dito'y Bontoc, Arlene Fagian para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Arlene Fagian. Sa kaugnay na balita, province-wide Unity Gong Relay, tampok sa kick-off celebration ng 37th Cordillera Month nitong Hulyo sa lalawigan ng Kalinga. Ang detalye mula kay Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Naisayang katiti province-wide Unity Gong Relay di July 8 ang may sapasat iti kick-off celebration ti probinsya iti 37th Cordillera Month nga daan tema Multiculturalism Towards Regional Autonomy and Development. Dahil iti inatendaran dagiti provincial government elected officials ken employees, local government units, national line agencies, private sectors, akademik da dumapay a bisita tapno may pakita iti suporta da iti gandat ang may patungpal iti Cordillera Autonomy Region. Iti Unity Gong Relay kat may sa practice nga aramidan iti probinsya ken munisipyo iti Cordillera kas parte iti quest wano call for autonomy iti region. Itaatawan na aramid dayto iti may sa agong relay ti amin ang munisipyo tapno may pakita iti solidarity ti intero probinsya ti Kalinga. Malaksid daytoy na isayangkat iti beating of the Unity Gong, lawok ceremonial toast, solidarity messages iti local government unit executives ket kastamot anay pablaak iti updates may panggap ti Cordillera Autonomy Bill. May palagip na aramid iti Cordillera Administrative Region baban iti Executive Order 220 iti July 15, 1987. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatong, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Amelia Bumatnong. Bagong evacuation center pinasinayaan ng lokal na pamahalaan ng Malasiki, Pangasinan. Malaking tulong sa panahon ng kalamidad. Magbabalita si Sara Cayabyab ng RP Dagupan. Dinauluan na Malasiki, Pangasinan Mayor Noel Anthony Gislani so ginawan inaugurasyon sa Balon Letnagya Evacuation Center na Balay-da. Iya at inletnag daad barangay Larag-Larag at Apitlan Balay. Ayan asumpal na pasilidad ya proyekto na balay at napapanoon kuno lapod walay tampolya na usar na saray un balay numan bilang ya kaukulan na walay ilikas iran tutuo laot lanatan ya panaoy mauuran. Sain abitlan proyekto at inumpisaan dan ginawa nan inbenegya taon. Bukod at usaran iyan evacuation center, nayari mat kunon usaran iyan pasilidad ed an kabalag iran pandaragupat lugar tan arom niran aktibidad ya barangay. Manlalapod Dagupan City, siya si Sara Cayabyab para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Sara Cayabyab. Aabot sa 531 coconut farmers mula sa probinsya ng Samar gumraduate sa School on the Air Educational Program ng Department of Agriculture Training Institute o DAATI Region 8. Narito si Charmaine Perito ng RP Calbayog. Maabot 531 nga mga coconut farmers tikang sa 15 nga mga local government units sa probinsya sa Samar ang naggraduar School on the Air Educational Program nga ginimplementar sa DA Agricultural Training Institute Region 8 sa pakikolaborasyon sa Office of the Provincial Agriculturist Samar, Philippine Coconut Authority Samar ug Municipal nga City Agriculture Office. Ira man nilang pusod nga nahuman ang programa sa School on the Air on Coconut nga ginairit na nikangan bulan Abril tubtub Hulyo 2024 pinaagi sa usa nga radio station sa siyudad sang Katbalogan. Yan nga tuig 2024 ginkilala como valedictorian si Miss Jorly Ricacho tikang sa Marabot, Samar. Pinaagis ang gindumara nga educational program nakakuha valuable knowledge sa magkadaridilain nga aspeto sa coconut farming ug sugad man sa Executive Order No. 172 CFIDP, Cultural Management of Coconut, Intercropping Technologies, Farm Animals Integration, Processing Technologies, Food and Non-Food ug Coconut Farm Enterprise. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Charmaine Perito.
Pagbaba ng fiber production sa Southern Leyte patuloy na tinutugunan ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA Eastern Visayas. Ang ulat mula kay Aljon Malot ng RP Sogod. Nikunhod ang produksyon sa lanot sa probinsya sa Southern Leyte sa tuig 2023. Kini ang gibutyag ni Engineer Jonathan Riambonanza sa Philippine Fiber Industry and Development Authority kun PhilFIDA Eastern Visayas atol sa usapang agrikultura. Nasairan nga nikabat sa 821 metriko tonelada ang fiber production sa probinsya sa miaging tuig. Kinilabing ubos kung itandi sa 1,399 metriko tonelada sa tuig 2022. Gilambigit ni Riambonanza ang pag-us-us sa produksyon sa nagkariang sakit sa abaka, ilabi na ang bansitap, ingon man sa kalamidad, hinay nga rehabilitasyon tungod sa kakuwang sa pondo o paggamay sa production area. Kalabot ni ini, padayon nga gisiguro sa PhilFIDA Eastern Visayas nga makahatag og dikalidad nga mga planting materials sa mga mag-uuma aron mahibalik ang malambuon nga industriya sa lanot sa Southern Leyte o ingon man sa kinatibukan nga Rehiyon 8. Gikan sa Sogod, Southern Leyte, Aljon Malot para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Aljon Malot. Mga grupo na magsasaka sa Surigao del Sur nagtipon-tipon para sa Provincial Farm Family Forum. Magbabalita si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Nagtigom ang nagkadaiyang grupo sa mga mag-uuma sa probinsya sa Surigao del Sur alang sa usa ka adlaw nga Provincial Farm Family Forum ni adtong Hulyo 10, 2024. Sa maong panagtigom nga gipahigayon sa Provincial Multipurpose Hall sa Tandag City, nagkadaiyang mga aktibidades ang gihimo sama sa dance sports, singing duet, cooking contest ug balak nga gipartisiparan sa mga miyembro sa 4-H Club, Rural Improvement Club ug mga farmers associations gikan sa 19 ka mga lokal nga panggamhanan. Nahimong malampuson ug mabibo ang okasyon kundi indako ang pagpasalamat ni Provincial Agriculturist Marcos Kiko sa partisipasyon sa mga mag-uuma ug ang padayon nga suporta sa kagamhanang probinsyal sa pagpamuno ni Governor Alexander Pimentel. Gikan sa Tandag City, kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Mga lumahok sa Hajj 2024, nakauwi na ng bansa. Pangkalahatang aktibidad naging matagumpay. Narito ang ulat ni Eloisa Mohamad ng RP Holo. Nagpagkawin nagkatani mga nagnay kadji pabaytulay laram at ahon yan duangay bukawan tagupat. Tahaway tayo Regional Director Neritan si National Commission Muslim Filipinos sa NCMF Region 9B. Picha kawan tag isa sin June in muna biyahe balik maripa Pilipinas. Talta sin pitsa unom sin July in huli biyahe si mga jamaa daya hula Arab harap maripa hula. Hain inut-inut nin pag-uwi nila maripa pinaybayan. Katiwukan hang ibupat nga to sin jamaa day nga suduba sila ni Bantawi-tawi siya mga tos kawan tag duaron hayni inday nga sug. Piagban sa kitan in lingkat ibandayaw sin paghadya tahun yan amon mahukot da turisab. Jakahan ni NCMF Secretary Sabuddin Abdurrahim Maksud Matanto marayaw iban mahatuling paghadya man di mabinsan ay mga jamaa. Payay hambog ni Sabsiabyak sa Sheikh bago limingkod Secretary. Bunal ang pagkiapin ng puwas kalahihan marapa hospital dito hula Arab. Wala day sabsiya ni Piasaran sin Upis sa tagant magkakada biyahe sin Supervisory Committee sin NCMF. Huwat-huwat in Upis sin magsusungin dayaw iban tanam sin paghadya pagsung sin tahun. Labay hamahot pagkainakon sin mga nagkanakuraan nila hakataasan. Dengha RP Huloy, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Eloisa Mohamad. Narinig po ninyo ang kabuuan ng mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Samantala, susunod naman po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas
Naitala ng Philippine Statistics Authority o PSA ang bahagyang pagbaba sa wholesale price ng bigas nitong Hunyo. Ayon sa PSA, nagkaroon ng tapya sa presyo ng regular, well-milled, pati na ang premium rice noong nakarang buwan. Nasa halos 40 sentimo ang ibinaba sa bentahan ng premium rice mula sa 53 piso at 80 sentimo na naitala noong Abril sa 53 piso at 41 sentimo nitong Hunyo. Bumaba rin sa 50 piso at 26 na sentimo kada kilo ang average wholesale price ng well-milled rice, habang nasa 56 na piso at 52 sentimo naman ang kada kilo ng regular milled rice. Batay naman sa bantay presyo ng Department of Agriculture or DA, mabibili ngayon sa 45 piso ang pinakamababang presyo para sa regular milled rice, 48 piso ang kada kilo ng well-milled rice, nasa 50 piso naman ang premium rice, habang 57 piso ang kada kilo ng special rice. Una na ring tiniyak ng DA na bababa na sa mga susunod na buwan ang presyo ng bigas sa merkado kasunod ng ipinatupad na Executive Order o EO No. 62 o ang tapyas taripa sa imported rice. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Puspusan na ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway o NSCR project. Ito ang inihayag ni Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista sa pre-State of the Nation Address o SONA Special. Bukod pa rito, ibinahagi ni Secretary Bautista na magkakaroon din ng Airport Express na mag-uugnay sa Clark International Airport at Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Sa ngayon, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DOTR sa mga kontraktor ng NSCR project upang masigurong matatapos ang proyekto sa taong 2029 at maisagawa ang partial operations sa 2027. Layon ng proyekto na maghatid ng komportable, accessible at sustainable na transportasyon para sa lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpapaabiso ang Manila Electric Company o Meralco sa kanilang mga customer na bahagyang maaantala ang pagdating ng kanilang July 2024 billing sa unang bahagi ng buwang ito. Ayon sa Meralco, ito ay dahil sa kinakailangan nilang makipag-ugnayan sa Energy Regulatory Commission o ERC hinggil sa singilin sa generation charge ngayong Hulyo. Dahil dito, sinabi ng Meralco na magsasagawa sila ng adjustment sa due date ng billing ng kanilang mga customer upang bigyan sila ng sapat na panahon para makapagbayad. Magugunitang ipinagpaliban ng Meralco, Quezon Power Philippines, San Buenaventura Power Limited Company at South Premier Power Corporation ang pagpasa nila ng 500 milyong pisong generation charge sa kanilang mga customer para maibsan ang epekto ng pass-through charges. Una nang pinagbigyan ng ERC ang utay-utay na pagbabayad ng mga distribution utility gaya ng Meralco sa mga binili nilang kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM dahil sa pagnipis ng supply ng kuryente noong tag-init. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. nakuha ni Jonel Policarpio ang Most Valuable Player Award sa pagtatapos ng PBA Draft Combine nitong Huwebes na ginanap sa Inares Sports Arena sa Pasig City.
Nanalo ang koponan ni Policarpio na Team B1 kontra Team A3 61-44 sa finals ng mini tournament na pakay ay maipakita ng mga players ang kanilang kakayahan at mapili sa rookie draft. Isang blessing raw ang panalo ani Policarpio, subalit team effort pa rin daw ito. Ang mga pinangalanan sa Mythical Five ay sina Policarpio, Brandon Ramirez, Justin Baltasar, Jordan Bartley at Kurt Rayson. Binigyan ng 5,000 pisong gantimpala ang lahat ng miyembro ng Mythical Five habang ang MVP ay nakatanggap ng 10,000 piso. Ang mismong rookie draft ay gaganapin itong darating na linggo, ika-14 ng Hulyo sa Glorieta Activity Center sa Makati City. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sasalang si Filipino boxer Yumir Marshall sa ibang weight class ngayon, subalit hindi ito hadlang para makamtan nito ang kanyang layunin na makuha ang Olympic gold medal. Ito ang ikalawang sabak ni Marshall sa Summer Games pagkatapos magkwalipika sa Paris Olympics kung saan makikipagbakbakan ito sa men's light heavyweight o 80 kg class pagkatapos iwanan ang middleweight o 75 kg class. Bago ang kanyang unang salang sa Tokyo Olympics noong 2020, napagdesisyonan ni Marshall na maging profesional sa pagpirma sa Manny Pacquiao o MP Promotions at nag-debut sa kanyang unang profesional na laban noong Disyembre ng kaparehong taon kung saan tinalo niya si Andrew Whitfield ng Estados Unidos. Sa Tokyo, malaki ang potensyal ang ipinakita ni Marshall kung saan nakuha niya ang bronze medal pagkatapos umabot ng semifinals ng men's 75 kg class. Dahil tinanggal na ang weight class na yon sa pinakabagong Asian Games program, napilitan si Marshall na umakyat ng timbang sa 80 kilograms. Hindi naman naging sagabal ito para sa Pinoy boxer pagkalipas na umabot ito sa Asiad Finals para formal na makakuha ng ticket sa Paris. Itong darating na Paris Olympics, malaking hamon ang mga katapat ni Marshall para makamit ang gintong medalya dahil nagbabalik si Arlen Lopez ng Cuba para depensahan ang kanyang titulo. Bukod sa defending champion, maugong din ang representahe ng Azerbaijan na si Loren Alfonso na nakuha ang bronze medal sa Tokyo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kinuha muli ng Petrogas Angels ang serbisyo ni Wilma Salas bilang kanilang reinforcement. Dati nang tinulungan ni Salas ang Gas Angels na makuha ang kanilang unang titulo sa 2019 Premier Volleyball League o PVL Reinforced Conference. At ngayon, ang dating best foreign guest player ay isa sa mangunguna sa Petrogas para siguruhin na ang titulo ay manatili sa kanilang poder. Inanunsyo ito ng Petrogas sa kanilang mga social media accounts. Makakasama ni Salas sina reigning most valuable player Brooke Van Sickle, best opposite spiker Isa Maizo Pontillas, best middle blockers Remy Palma at MJ Phillips, at best outside spiker Myla Pablo. Magsisimula ang Reinforced Conference sa susunod na linggo sa Hulyo 16. Makakasama ng defending champion sa Pool B ang mga koponan ng Akari, Capital One, Choco Mucho, Signal HD at Zeus Coffee. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Leo Magpayo. Iyan po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan para sa araw na ito. Ngayon naman dumako tayo sa showbiz balita. Alamin natin ang mga chismis mula sa mundo ng showbiz sa pamamagitan po ng ating kasamang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Inanunsyo ng misis ni dating hashtag member Nico Natividad na si Cielo Eusebio ang tungkol sa pinakamalaking blessing nila ngayong 2024. Ito ay ang kanyang pagdadalang tao. Sa latest Instagram post ni Cielo nitong July 10, nagbahagi siya ng ilang larawan kabilang na ang pregnancy test at ultrasound result. And natutuwa rin si Cielo dahil sa loob ng 4 na taon mula na magkaroon ito ng first baby nila ni Nico, parating na ang pinakahihintay nilang milagro. At nagpaabot naman ng mensahe ng pagbati ang mga netizen sa mag-asawa. At sa iba pa natin chika for today, kung sinasabi ng talent manager ni FPJ's Batang Quiapo star Ivana Alawi na si Perry Lansigan na kaya mawawala na sa kinabibilangang action drama series ang alaga niya dahil sa gipit na ito sa schedule, iba naman ang version na lumalabas sa iba't ibang showbiz personalities patungkol dito. Sa showbiz vlog nina June Nardo, Rose Garcia, Ambet Nabus at Mr. Fu, kanilang iniulat na kaya hindi na magpapatuloy sa serye ay dahil pagod na raw si Ivana dahil 3 buwan lang daw dapat ang kanyang itatagal sa Batang Quiapo pero na-extend lang ng na-extend dahil nga pumatok sa mga manonood. Ayon sa publicist ng PPL Entertainment na si Rose na isa rin sa mga host ng vlog, hindi raw totoong aalisin na si Ivana dahil sa attitude o dahil hindi ito namamansin sa set o kaya naman ay hindi napapakiusapang mag-extend ng kaunting oras para sa taping. At kahit mawawala na si Ivana sa serye, hanggang dulo pa raw ng July o sa katapusan pa ng July ang kanyang last taping. Sa isang episode naman ng Christopher Minute, ganito rin ang nasagap na balita ni Night Christie na pagod nga raw si Ivana sa taping ng serye. Samantalang matatandang nagkaroon na ng teaser patungkol kay Black Rider Girl na mukhang magiging bagong leading lady ni Tanggol na ginagampanan ni Coco Martin sa kwento na ang hula ng karamihan ay si kapuso actress Kim Domingo. At sa uli natin chika for today, nagkaroon ng pagdududa si kapamilya actress Julia Montes sa kanyang sarili bago tanggapin ang proyekto nila ni Asia's multimedia star Alden Richards na 5 breakups and a romance. Sa Instagram post ni Julia, nagbigay siya ng pahayag matapos niyang matanggap ang parangal na Best Actress sa 7th Eddies Award para sa nasabing pelikula. Pag-amin ni Julia, quote and unquote, before doing 5 breakups and a romance, ang dami ko ng tanong sa sarili ko. Kaya ko ba? Bakit ako? Dahil maraming pagkakataon na ako mismo nagtatanong sa kakayahan ko. Sabi pa niya, pero nakilala ko ang aming director na si Direk na tinutukoy dyan ay si Irene Villamor. Tinuruan niya akong pahalagahan ng sarili at paniwalaang kaya ko ang mga bagay-bagay. Sabi niya. Ayon pa kay Julia, unang pagkakataon daw niya na nakagawa siya ng pelikula na sobra siyang na-excite na ipakita ito sa kanyang mga kaibigan dahil proud siya rito lalo't kasama niya si Alden. Bukod kay Alden at Direk Irene, pinasalamatan din ni Julia isa-isa ang iba pang mga naging bahagi ng pelikula at ang mga manonood at naka-appreciate nito. Sa huli, hiniling ng actress na sana ay patuloy na suportahan ng bawat isa ang pelikulang Pilipino. At wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
salamat, Mama JT. Yan po ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer Steph Vicente at Jerome Toledo, sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Maraming salamat kay Leo Magpayo na naghatid sa atin ng ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan, kay Mama JT para sa Showbiz Balita, kay Erwin Peñano na nakaagapay sa atin at maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.